Amen. Praise God. Magandang araw po sa bawat isa sa atin ngayon. Naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso, ang ating mga isipan para maging napakagandang sisidlan ng kanyang makapangyarihang salita. So tayo po ngayon ay nasa second installment ng ating brand new series entitled Wake Up Call. So napaka-importante po nitong wake up call na ito because naniniwala po ako na tayo ay may mga warnings, may mga bagay na kung saan ginagawa ang ating Panginoon para nang sa gayon magising-gising tayo sa buhay. Ang tao, mga kapatid, sadyang kinakailangan talaga ng tagagising. So ang Bible, mga kapatid, especially ang Panginoon, maraming kapamaraanan para mahimasmasan yung mga tao. Whether believer or unbeliever, gumagamit ang Panginoon ng mga kapamaraanan para mahimasmasan siya o kaya magising-gising siya sa katotohanan. So maraming mga kapamaraanan ang Panginoon. Now the question is, are you experiencing an event that alerts you and makes you realize that you must do something to change a situation? Ano ba yung mga sitwasyon natin ngayon sa ating buhay ngayon? Nakikita mo ba yung mga alerts na ito? Yung mga reminders na ito? Kasi gusto ni Lord, nagbabago yung buhay natin. For example, tayo ay nalugmok sa kasalanan, tayo ay nalugmok sa kahirapan, anak tayo ng Panginoon o kaya nilikha tayo ng Panginoon. So gumagawa siya ng mga kapamaraanan para tayo ay magising kasi gusto niya tayong mabuhay ng maayos. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya nga dapat nakikita natin yung mga wake-up calls na yan ng ating Panginoon, dapat nararamdaman natin yan. And pagtapos mong maramdaman yan at nakita mo, nakilos ito ng Panginoon, wake-up call ito ng Panginoon, doon na nangyayari yung breakthrough sa buhay ng isang tao. Doon na nangyayari yung magagandang mga bagay sa buhay ng isang tao. Doon na nangyayari yung transformation. Doon na nangyayari, mga kapatid, yung mga bagay na hindi niya akalain na pwede pa palang mangyari sa kanyang buhay kung nakikita mo lang yung kilos ng Panginoon. Kung nakikita mo lang na ang Panginoon ay ginigising ka para nang sa gayon, ikaw ay magkaroon ng buhay na ganap at kasaya-siya. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon dito sa ating second installment, dito sa brand new series natin na Wake Up Call. So let's get started. Perhaps you've seen or heard this quotation na sinasabi, when life throws you a lemon, make a lemonade. Di ba madalas na babasa natin ito, naririnig natin na sinasabi, when life throws you a lemon, make a lemonade. So it is easier to smile at that statement than to practice it. Mas madali pa minsan ngitian o kaya pagtawanan yung statement na yun kaysa i-practice siya. But the basic philosophy is sound. Napaka-sound po nitong mga kapatid, nitong philosophy na ito, na when life throws you a lemon, make a lemonade. In fact, it is biblical. Napaka-biblical nito, mga kapatid, because throughout the Bible are people who turn defeat into victory and trial into triumph. Instead of being victims, they became victors. Expertise ni Lord ito. Nakuha po natin, mga kapatid, ang galing-galing ng Panginoon gumawa ng mga ganitong bagay. Di ba? Naalala nyo yung Psalm 30 verse 11, God can turn your mourning into dancing. Kayang gawin ng Panginoon yun. Mamaya sobrang lungkot mo, pero darating yung panahon, sa'yo ang huling halakhak. Kayang gawin ng Panginoon yun. Expertise niya na i-turn yung basura sa isang napakagandang kayamanan. Expertise ng Panginoon yun. So ito yung mga pag-aaralan natin ngayon, paano gawing tagumpay ang mga pagsubok natin sa buhay? Paano mo gagawin ito yung nahihirapan ka, halos sumuko ka na, pero mamaya dyan, makikita mo, salamat na lang Lord, at nangyari sa akin ito. Ngayon ang tanong, paano mo gagawing tagumpay yung mga pagsubok mo sa buhay? Again, pagsubok, wake up call. May mga dumarating sa atin ng mga pagsubok na kung saan hinahayaan na lang ng mga tao. Hinahayaan niya na lang na maranasan, iiyakan mo na lang,
hindi pwedeng iyakan mo na lang. Hindi ko sinabing bawal. Hindi pwedeng malungkot ka na lang. Hindi ganun ang Panginoon, kapatid. Again, wake up call pala ito. Sayang. Ito na pala yung susi dun sa susunod na breakthrough mo, kaya lang na mismo yung wake up call ng Panginoon na yon. Paano mo gagawing tagumpay ngayon ang mga pagsubok mo sa buhay? I don't know kung ano specifically yung mga mabibigat na pagsubok na yan, pero sana makita mo na wake up call yan. Maybe sa finances, yun pala, nakita mo, lubog na lubog ka, hindi mo alam, wake up call pala ni Lord yan para sa isang mas masaganang buhay para sa'yo. I don't know kung sino sa atin ngayon dumadaan ng matinding pagsubok sa kanyang relationship. Yun pala, wake up call ng Panginoon yan sa isang mas matibay, mas matatag na pamilya. Hindi ko alam kung sino sa atin dumadaan sa matinding problema, pagsubok sa ating health. Hindi mo alam, yun pala ay wake up call ng Panginoon sa isang mas malusog, mas malakas na ikaw. Kaya lang, ang tanong, napapansin mo ba at alam mo ba na i-turn yung mga pagsubok na yan into blessing? Kaya ba natin o alam ba natin gawin ito? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. So I want you to open your Bible with me in James chapter 1, verses 2 hanggang 8. James chapter 1, verses 2 hanggang 8. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. 3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. So join me in our message today entitled Turning Trials into Triumph. Turning Trials into Triumph. So how to turn trials into triumph? Paano gawing tagumpay ang mga pagsubok sa buhay? Ready ka na ba na i-turn itong mga tila baga mga wala ng pag-asa, itong mga bagay na kung saan nakakadulot sa iyo ng pain, nakakadulot sa iyo ng matinding worry, nakakadulot sa iyo ng sleepless nights, I don't know kung ano man yan. Pero mga kapatid, alam mo ba, marami kang mga ginagamit ngayon nang akala mo talagang bago yan. Yung pala, ni-recycle yan galing sa basura, galing sa mga tingin nilang walang kwentang bagay, tingin nila parang walang kagamit-gamit tong mga bagay na ito. Marami tayong mga ginagamit ngayon na itatapon na sana. Kaya lang napapakinabangan pa. So how to turn your trials into triumph. I want you to share this link right now. Share mo itong video na ito. Itag mo lahat ng mga kaibigan mo at naniniwala ako, lahat naman tayo ay dumadating sa pagsubok, nakakaranas nito. Kaya lang nakikita ba natin ito na wake up call para sa isang napakagandang bukas, napakagandang buhay na naghihintay sa iyo at sa akin. Number 1, how to turn trials into triumph. Verses 2 and 3. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. How to turn trials into triumph. Number 1, there must be something to account. Kapag nagkaroon ng mga pagsubok sa buhay, kinakailangan, there must be something to account. Yung keyword dito is the word count. Count it all joy. Ito po mga kapatid ay isang financial term. Ang ibig sabihin nito is to account. Hegeomai, ang ibig sabihin nito sa Greek.
It means to lead. Ayan mga kapatid, it means command with official authority, account, consider. Kaya nga sa ibang translation, consider it pure joy. Sa mga literal translation, count it all joy. So there must be something to account. Para ka nag-a-accounting. Ibig sabihin, tinitignan mo yung bawat detalye, tinitignan mo siya, kinukuha mo siya. Nakikita mo siya, napapansin mo siya. So we must notice that James, kailangan makita natin dito, ano yung hindi sinasabi ni James dito. Kailangan pansin natin yon. And he doesn't command Christians to feel happy when trials come. Hindi niya sinabi na magtatatawa ka kapag may mga matinding pagsubok sa buhay mo. Pwede siguro yon. Kaya lang hindi ito ang point. He tells us to call it, count it, sabing ganon, count it all joy. Malaki po ang pinagkaiba nun. Kasi nagtatatawa ka nga, o ano mapapala mo ngayon dyan? Nginitian mo nga, wala namang problema doon. Kaya lang, hindi naman talaga yun ang ibig sabihin dito. Hindi niya sinabi na talagang magngingiti ka, tumawa ka ng tumawa kapag may pagsubok sa buhay. Paano ka kung hindi nga talaga nakakatawa yun? Paano ka kung very painful talaga? Kaya nga ang sabi niya dito, count it all joy. Mag-accounting ka. I-account mo yung mga pagsubok na iyon. Sinabi dito, ibig sabihin doon, to label it as a thing worth rejoicing over. Ano ibig sabihin doon mga kapatid? Paano mo gagawin yun? Ito maganda dito. Paano mo gagawin yun? Paano ba mag-accounting ng pagsubok? Ito maganda dito. Paano ba nag-accounting? Paano mo ba ina-account yung mga pagsubok na ito? First, mga kapatid, trials must be counted as purposeful. Makikita natin ito in verse 2. Trials must be counted as purposeful. My brethren, count it all joy. Sabi dito, when you fall into various trials. Ibig sabihin, kapag nakakaranas ka ng mga trials na ito, we must evaluate the difficulties in life with the eyes of faith and see them in light of God's good purpose. Pag may pagsubok na nangyari, hindi naman pwedeng basta nangyari ito. Accounting mo na siya. May magandang purpose si Lord eh. Di ba nga minsan sinabi natin kapag ikaw ay nagpe-pray, hindi laging ang pray mo, paano ko makakalabas dito sa pagsubok na ito. Biruin mo, kapapasok mo pa lang ng eskwelahan, ang utak mo agad uwian. Nangyari na ba yun? Paano ka makakapag-aral ng maayos? Kaya nga ang panalangin natin, hindi laging, Lord, how can I get out of this? But magandang panalangin natin, Lord, what can I get out of this? Ano ang makukuha ko dito? Nangyari sa akin yan eh, kapapasok ko pa lang ng eskwela, kapapasok mo ng room mo, ang isip mo agad, kailan kaya break? Tagal naman ang uwian. Batid namimiss mo ngayon yung tinuturo ng teacher. Namimiss natin siya kasi hindi natin alam mag-accounting ng pagsubok. So trials must be counted as purposeful. Kaya nga sinabi sa NIV, consider it pure joy. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, napansin niyo po mga kapatid, pure joy yung nakalagay dyan. Ibig sabihin, ibilang mong purong kaligayahan ang iba't ibang pagsubok sa iyong buhay. Paano? Ibig sabihin yan, hanapin mo yung ginto sa ilalim na maduduming putik, maduduming lupa. Kaya hindi sumusuko ang isang minero kasi alam niyang may treasure sa ilalim ng lupa. Kahit na mahirap, kahit na madumi, kasi nga alam niyang may kayamanan doon. Tanong ngayon, alam mo ba may kayamanan dyan sa pagsubok na yan? Kapag hindi mo alam na may kayamanan yan, iiyak mo na lang yan, wala masamang umiyak, kaya ilulungkot mo na lang yan, o kaya magwawala ka, sayang yung kayamanan. Sayang. Trials must be counted as purposeful. Label it as a thing worth rejoicing over. Pag napagtagumpayan ko to, nakuha ko yung lesson dito. Balang araw, itong
test na ito ay magiging testimony. Maipapamana ko yung magagandang lessons na ito sa aking mga anak. Maisishare ko ito sa mga tao na nakapaligid sa akin. Kapatid, marunong ka bang humukay ng ginto? Marunong ka bang magmina ng magagandang mga lessons? Tingnan yung purpose ng Panginoon sa mga pagsubok na dumadating sa iyo. Nakikita mo ba, kapatid, yung lesson na yan? Napakaraming mga bagay, kapatid, ang babaguhin yan sa iyong buhay. Napansin mo, kapatid, majority ng mga nanalo sa mga sugal. Di ko nababanggitin kung ano-ano yung mga legal na sugal. Majority noon, mahirap na ulit ngayon. Yung iba, nung nanalo sila ng milyon-milyon, mahirap sila. Bago sila manalo ng milyon-milyon, mahirap na sila. Nung nanalo sila ng milyon-milyon, after maubos nun, lalo sila naging mahirap. Anong problema doon? Yung pera? Hindi yun ang problema. Ang problema, yung tumanggap ng pera kasi wala siyang lesson. Hindi niya alam, hindi siya financially literate. Hindi niya alam gumastos. Ngayon yung perang yun, lalong nakasama sa kanya. Kasi nga, hindi niya alam, ubos agad. Nakuha natin mga kapatid, may kayamanan eh. Doon sa mga lessons na yon na ituturo sa atin, may problema ba yung family mo ngayon? Hanapin mo, ano bang tinuturo sa'yo ng Panginoon dyan? May problema ka ba sa finances? Baka dyan ka na matuto. Karamihan ng pakikinggan mo, hindi naman yung mayaman agad, kundi yung ano nangyari sa kanya, paano niya naranasan ito? Yung mga tinatanong mo, di ba, mas makapangyarihan yung dumaan siya sa pagsubok, pero paano niya napagtagumpayan? Kasi, mga kapatid, credible yung nagsasalita. Susunod, ikaw na pala yung susunod na guro, yung expert dyan sa field na yan, kasi dumaan ka dyan eh. Kaya lang kasi, naghanap ka ng ginto. Doon sa pinagdaanan mo, so trials must be counted as purposeful. May purpose yan, yung mga pinagdadaanan natin. It's either ikaw nagkasala, di hanapin mo yung purpose. Para nang sa gayon magbago. Halimbawa naman, wala namang, hindi ka naman talaga gumawa ng matinding kasalanan, pero dumadaan ka dyan. Maybe testing ito, may gusto si Lord matutuhan ko. Dito sa bagay na ito, kaya nga lang, isa ka bang minero ng aral? Marunong ka bang mag-mine ng purpose? Marunong ka bang tingnan? Marunong ka bang humukay ng mga lessons na yan sa mga nangyayari sa iyong buhay? Second, mga kapatid, testing must be counted as producer. Verse 3. Knowing that the testing of your faith produces patience. So testing must be counted as producer. It must be counted as purposeful. Tignan mo lagi yan. Anong purpose, Lord? Pangalawa, kailangan i-account mo yan as producer. Knowing, dapat alam mo yun, knowing. Kapag hindi mo inalam na ganyan yan, palalagpasin mo lang siya. Sabi ko nga, may kausap ako kanina, sabi ko, turo mo sa kanya yan. Kasi yung same na nangyari sa kanya years ago, is the same pa rin na mangyayari ngayon. Nag-iba lang siya ng lugar. Kasi hindi naman natuto. Iniba mo lang ng lugar, iniba mo lang ng relationship, pero same pa rin ang mangyayari sa kanya. Kasi hindi niya nakita, hindi niya inalam kung ano ang purpose ng mga bagay na yon. At yung mga pagsubok na nararanasan niya, ito, knowing that the testing of your faith produces patience. Ito palang pagsubok na ito, tinuturuan, ang ganda nito, tinuturuan tayo ng patience. Bakit patience, hindi agad pera? Bakit patience ang ang ginagamit ni Lord? Tignan mo ito maigi, bakit patience yung ginagamit ni Lord? At hindi agad yung result. Kapatid, actually, sinabi dito, knowing that the testing of your faith produces patience. Ang pinuproduce nitong mga pagsubok na ito ay patience. Why? Marami nang nabigo. Kasi nga, maraming hindi napakinabangan yung magagandang mga bagay sa kanyang buhay kasi mabilis siyang mainip eh. Itutuloy mo pa ba yung business mo? Lalo na sanay ka sa mabilisan, tumatagal na siya. Instead na itatrabaho niya ng maayos,
instead na, kasi kapatid, na ito, importante kasi sa patience na ito, yung process na tinatawag. Kapag hindi ka marunong ng proseso, hindi ka magkakaroon ng progreso. Walang progress kapag hindi ka dumaan ng process. Hindi ka ngayon natututo dun sa bawat detalye na nangyayari sa iyong buhay. Ganda ng binasa ko noong nakaraan about checklist manifesto. Sa lahat ng leader, sa lahat ng mga managers, sa lahat ng tao, gusto mong mas maging pulido yung kilos mo, kapatid, importante daw yung checklist na yun. Ginagawa ko naman sa ibang bagay yun, pero sa lahat ng bagay, yung mga matatalino, yung mga magagaling, yung mga pulido, nilalagyan nila ng checklist. O, natapos na ba to? Gawin mo daw kahit sa finances, kahit sa program, kahit sa buhay. O, nagawa ko na ba to? Di ba mga productive na tao, may checklist yan araw-araw? Hindi man yung sagad na sagad sa schedule nila, yung mga major things, checklist na importante, na kapag na-miss mo yun, hindi ka magtatagumpay. Chine-check mo yun, hindi mo lang pinapadaan yung buhay, ino-organize mo yung buhay mo. Sa lahat ng ginagawa mo, mas nagiging pulido ka sa iba. Kasi yung iba, kala nila magaling na sila. Hindi, kinakailangan sulat mo yan. Kinakailangan tignan mo yung checklist na yan. Nakuha po natin mga kapatid, at knowing that the testing of your faith produces patience. Importante prosesong yan eh. Ang dami mong natututuhan dyan sa process na yan. The testing of faith develop perseverance. Doon ka nagiging malakas eh. Nakuha natin, produces patience. Kasi parang ganito, halimbawa, nagkaroon ka na ng pera, nagkaroon ka na ng jowa. Hindi naman porket nagkaroon ka ng jowa, okay na yan eh. Tapos makikita mo pala, may mga negative pa pala sa kanya, pikunin pala ito na pangasawa mo, o kaya pagdating sa pera, daraan ka pala sa pagsubok kahit may pera ka. Ngayon, hindi mo alam, wala kang perseverance. Kasi pag walang perseverance, isusuko mo na lang agad yan. Yun ang malaking problema. Susuko ka na lang agad. Kasi nga, walang perseverance. So know that the testing of faith develops perseverance. Kaya pala ako may testing ngayon, kasi pinapatatag ako ng Panginoon. Kapatid, sa buhay, hindi lang patalinuhan. Patatagan din yan. Kahit alam mo step by step ng isang bagay, wala kang sapat na endurance, bibigay ka rin sa dulo eh. Kaya nga mga kapatid, dati ang akala nila, number 1, mas importante yung competence. Hindi kapatid, character muna before competence. Sinabi ko nga, pag matalino ka, mabilis kang umangat. Kaya lang, kapag wala kang karakter, mabilis ka din bumagsak. Biruin mo, bilis mo magtagumpay, ang bilis mo rin bumagsak. Kaya nga, ang daming mga one time, big time. Pagdating sa kanila ng blessing, ang bilis din mawala. Nanalo ng 80 million. Ito, masakit. After 3 months, bankrupt na agad. Ano nangyari? Hindi nakapag-produce ng perseverance ng patience Tinuturuan pala tayo ngayon. Kaya ang technique dito, kapatid, pag may pagsubok, ang technique dyan, patuloy ka lang. Ituloy mo lang. Kahit na napakabigat niyan, matatapos din yan. Kahit dumaan pa yung Yolanda ng buhay mo, matatapos din naman ang bagyo. Wala namang kakaya ng bagyo na yung same na bagyong yun, 1 year siya, paikot-ikot sa bansa, nawawala din yan. Kaya ang technique, nagpatuloy ka ba? O bumigay ka na lang? Kaya nga sinabi dito, knowing. Kinakailangan yan na maging mindset natin. Why? Because outlook determines outcome. Now, to end with joy, you must begin with joy. Kinakailangan, gusto mo maging masaya ka, mapakinabangan mo yan balang araw, kinakailangan, simulan mo yan, kinakailangan, makita mo na may magandang outcome na mangyayari dito sa buhay ko after this. Because God wants to make us patient, because that is the key to every other blessing. Gusto ng Panginoon, tumindi yung perseverance natin, yung pagpapasensya natin, kasi yung mga susunod na pagpapala, andyan na. Patatagan yan, ulitin ko kapatid. Patatagan ito. Now, how to turn trials into triumph? There must be something to account. Kinakailangan, bawat pagsubok na dumadating sa iyong buhay,
Ia-account mo ngayon yan. Ibig sabihin, may purpose ito. At may gusto si Lord na ma-produce nito sa akin. At number 1 doon, patience. So trials must be counted as purposeful and testing must be counted as producer. Ngayon ang tanong, but how? Pwede natin itanong ito. Is it possible to rejoice in the midst of trials? Itong susunod na point natin, ipapaliwanag ito in verse 4. Tignan natin. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. How to turn trials into triumph? Number 2, there must be something to allow. Una, there must be something to account. Ia-account mo yan. Ang problema, kapatid, sayang, di ba, kapag nag-accounting ka, kinakailan, nililista mo lahat yan. O parang ganito, di ba, sa budgeting, nagbabudget ka, hindi pwedeng, minsan, tinatanong ko, magkano yung emergency fund mo na dapat na ma-hit? Kala ng mga tao, emergency fund na pag nag-ipon ka. Hindi. Bibilangin mo isa-isa yan, lahat ng gastos mo, pati toothpick na binibili mo. Yung iba, hindi nilalagay yun. Hindi mo na-account, sayang. Minsan yung maliliit na mga bagay na yun, dahil hindi mo siya na-account, mamaya dyan, bakit ganito? Bakit kapos na kapos ako? Hindi mo nilagay sa listahan mo yun eh. So, bawat pagsubok na dumadating sa ating buhay, kinakailan, i-account mo yan. May purpose to. May purpose to. Anong purpose dito? And then, nagpuproduce sa'yo yan ng perseverance para tumatag ka. Para pagdating sa susunod, mas matibay ka na. Nung mga nakaraan, nanonood ako ng mga work ethics ng mga champion. Ganda nung binasa ko nung nakaraan yung rare breed. Yung kinakailangan may 4 a.m. ka. Hindi po literal na 4 a.m. yun ha. Kasi yung kay Kobe Bryant ka, yung work ethics niya. Yung trainer niya, sabi, 3:30 tayo. Ganyan. Pupunta dito, kaya 4 pala, tayo dito. Ready, ready niya. Siyempre yung trainer, pakitang gilas siya. Namaya nakita niya si Kobe Bryant, pawis na, nandoon. Sabi niya, ginagawa ko ito, hindi lang for the sake of magtagumpay. Ginagawa ko ito, para nang sa gayon, makarga ko yung tagumpay. Perseverance. Kasi maraming mga magagaling sa una, sa dulong-dulo, latang-lata na, pagod na ngayon. Paano mo pa mapapakinabangan yung blessing na yan? Bumabagsak ka rin pagdating sa dulo. Di ba maraming magagaling sa una, ang hirap pala mag-boxing. Kaya pala yung iba, yung mga amateur, hindi ka maiga dito, yung iba 3 rounds. Kasi pagdating ng 4 rounds, hindi na maiangat yung kamay, latang-lata na, kasi nga, hindi dumaan doon sa proseso. Hindi dumaan. Last night, may sinave ako dun sa messenger ko, yung work ethics naman ni Stephen Curry. Grabe pala ang work ethics ng mga champion. Dinidevelop dito, hindi lang yung skills, pati perseverance. Kasi kahit may skills ka, wala ka naman perseverance, hindi ka rin tatagal. Paano mo pa bato yung bola? Pagod na pagod ka na, katatakbo. Sabi ko nung nakaraan, bakit kaya mas mahal tong bayad dito sa football? Kaysa dito sa NBA. Bakit kaya doble, triple, itong bayad sa kanila? Tapos tinignan ko yung court, ang lawak pala. Isang takbo mo lang doon, biruin mo, ilang minuto ka doon, nagtatatakbo ng ganun. Sabi ko, ang lalakas nila. Perseverance. Nakuha po natin mga kapatid, at sinabi dito, ito na, let patience have its perfect work so that you may be perfect and complete, not knocking anything. Yung word na let dito mga kapatid is the Greek word echo. Ang ibig sabihin nito, to have, be affected. Uy, anong ibig sabihin nun? Hayaan mong maapektuhan ka ng perseverance na ito. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? First, allow perseverance to work in you. Verse 4a. Sabi dito sa easy to read version, if you let that patience work in you, the end result will be good. Allow perseverance to work in you. Hayaan mo lang siya. Yung Greek word na ginamit dito mga kapatid, sa perseverance, sa patience, is the Greek word hupomone. It means patient endurance. Hindi lang simpleng, hindi magpapasensya ako, hindi, magtiis ka. Patient endurance.
Yung naghihintay ka, pero nagde-develop, yung naiidip ka na pero dinadaan mo sa mindset. Sige. Hindi, may magandang purpose to. Hindi, may mangyayari dito. Hindi, kikita din ako. Maganda rin yung lesson na, maganda rin yung magiging outcome nito sa susunod. Ang problema kasi nung iba, walang patient endurance. Hindi sila nagpe-persevere. Kapag nasasaktan na yung iba, doon na umaayaw. Doon nga na ni-develop, di ba? Kapag ikaw ay nag-exercise sa mga madalas nag-gym dito, kayo nagbe-build ng muscle nila, hindi naman pabigatan ng buhat, hindi naman laging ganun. Ang bigat nga ng buhat mo, wala namang kwenta, wala namang dating sa'yo. Ang matindi dyan, lalo na yung huling-huling buhat mo, yung huling push mo. Push, yung pinakamatindi, yung, halimbawa 1 to 10, yung number 8 na hindi mo na kaya, yun na matindi mag-develop ng muscle. Yung dun sa dulong-dulo na, yung napapagod ka na. Bukas makalawa, yung 10 pounds, nagiging 15 pounds na, kaya mo nang buhatin. Mamaya dyan, 50 na siya, mamaya dyan, 100 na siya. Ano nangyari? Kasi inalaw mo yung patience to have its perfect work. Allow perseverance to work in you. Sinabi dito sa verse 4, if you let that patience work in you, the end result will be good. Kasi mga kapatid, may mga bagay na hindi pinapayagan, na hindi mo inaalaw. Pero may mga bagay na inaalaw mo. At sinabi dito, allow trials to happen. Ulitin ko. O, sino sa atin dito, kung maaari lang ipag-pray mo, huwag kang dumaan sa pagsubok. Wrong prayer. Kasi mga kapatid, pangkaraniwan sa tao, takot sa pagsubok. Parang gusto mo mag-champion sa boxing pero ayaw mo makipagsuntukan. Pero gusto mo maging champion, ano yun? Gusto mo manalo sa takbuhan, ayaw mo naman tumakbo. Ano yun? Walang ganun. Sinabi dito, if you let that patience work in you, the end result will be good. May mga bagay na hindi mo inaalaw, pero may mga bagay na dapat ialaw mo na mangyari. Dapat lang kasi malinaw yung perspective. In fact, ang victory kasi, kapag ang perspective mo, ang victory naman nanggagaling naman sa battle eh. Yung testimony nanggagaling sa test. Gusto ko magkaroon ng testimony. Tapos, hindi ko naman iaalaw itong patience na ito. Itong masakit na pangyayaring ito na matuto ako dito, hahayaan ko na lang siya. Nakuha natin, yung success galing sa sacrifice. So bakit hindi mo iaalaw yung pagsubok sa buhay mo? Technically naman mga kapatid, whether you like it or not, darating at darating ang mga pagsubok, katulad ng sinabi sa verse 2. When ang nakalagay doon, not if. When you face, sabing ganon. Kapag ikaw ay dumadaan, hindi kung ang binanggit doon. So wala kang choice. Darating at darating yung pagsubok. Kaya lang, pwede kasing dalawang uri ng tao kapag dumadating yung pagsubok niya. Lahat tayo, yung dalawang uri ng taong yon, dumadating yung pagsubok niya sa buhay. Yung isa nga lang, hindi nag-a-account, at yung isa doon mga kapatid, hindi niya inaalaw na mag-work yung perseverance na yon sa kanya. Pinapalagpas niya lang. Kapatid, bago mo pakinabangan ang pagsubok, tanggapin mo muna. Hindi mo siya papakinabangan kapag hindi mo inaalaw na mag-work ito sa karakter mo. May mga tao, sayang yung pagkakataon na dumating yung pagsubok sa buhay niya, sana doon siya naging mapagpakumbaba eh. Kaya lang paglabas ng pagsubok, lalo pang naging mayabang, lalo pang naging ma-pride, hindi niya inalaw yung perseverance na mag-work sa kanya. Ang tingin niya lagi, dapat siya magbago. Sa'yo nga nangyari yan, kaya nga sa'yo nangyari yan, gusto kang baguhin ng Panginoon eh. Ang problema, hindi mo inalaw. Sayang ngayon. Second mga kapatid, verse 4b, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So allow perseverance to work out your maturity. Hayaan mo kapatid, itong perseverance na ito, itong mga painful na pagtsatsaga. Habang nagtsatsaga ka, nasasaktan ka, alam mo yon. Kagabi may napakinggan ako.
nagkikwentuhan sila, itong mga sikat na business guru sa bansa natin ngayon, sinasabi niya, kung gusto mo talaga na umangat yung pamumuhay mo, darating ang panahon, kinakailan disiplinahin mo ang sarili mo. Anong ibig sabihin nun? May panahon na dinidisiplina mo yung sarili mo na talagang naiinggit ka na, gustong-gusto mo nang gawin, kaya lang, pag magtiis ka. Parang naglalaway ka, ganun ang mangyari, pero gusto mong gawin ito, may urge yung laman, na gawin mo ito, na gastusin mo ito, kaya lang, pinipigilan mo yung sarili mo. Inallow mo yung perseverance to work in you and to work out your maturity. Kaya sinabi sa verse 4, let perseverance, eto tignan nyo maigi, finish its work. Napansin mo, it's work. Nagtatrabaho pala yun, yung mga painful na paghihintay natin, pagtsatsaga natin, may tinatrabaho siya. So that you may be mature and complete, not lacking anything. Remember that maturity is the finished product of trials. Maturity is the finished product of trials. Pagtapos ng trial na yan, malalaman natin kung nag-accounting ka at inalaw mo yung perseverance na mag-work out sa maturity mo. Pagtapos niyan, nag-mature ka ba? Nag-mature ka ba? Because trials rightly used help us to mature. In the Bible, patience is not a passive acceptance of circumstances. Sa Bible, mga kapatid, hindi ito passive acceptance. Sa pagsubok, ibig sabihin ng passive acceptance, hayaan mo lang. Hayaan mo lang dumating sa buhay mo. Ito mga pagsubok na ito, hindi ganoon mga kapatid yung patience. It is a courageous perseverance in the face of suffering and difficulty. Courageous, matapang na pag-persevere. Why, mga kapatid? Bakit ito yung sinabi ni Lord? So that you may be mature and complete, not lacking anything. Bakit ito sinabi sa Bible? Why? Because immature people are always impatient. Immature people are always impatient. Mature people are patient and persistent. Malalaman mo yung mature sa hindi. Impatient yan. O di ba yung attention span ng tao, nakadepende yan sa maturity niya. Halimbawa, yung bata, mga kapatid, usually ang attention span niya nasa 9 minutes. Nasa ganun lang, mga kapatid, less than 10 minutes yung attention span ng bata. Kapag may edad na, yung mga adult, mga kapatid, nasa 25 minutes yung attention span nila. Kaya nga kinakailangan yung speaker, dynamic siya, lalo na 1 hour yung talk mo, kaya 2 hours yung talk mo. Although minsan, kahit na anong gawin mo, may part ka, pero may part din yung nakikinig. Pero at least, gawin mo yung the best mo. Pero dapat, alam mo yung attention span. Kasi nga, kapag bata, yung attention span niya, napakaikli kasi nga immature pa siya. Immature people are always impatient. Nakapunta na po kayo ng gupitan ng mga bata? Shout out sa Cuts and Tots. Doon namin dinadala yung mga anak namin na bata. Kung ano-ano pinapanood. Ang galing nung nagugupit. Doon kasi nga yung bata, iiyak na yan. 5 minutes pa lang. Nako, iiyak na yan. Immature people are always impatient. Mature people are patient and persistent. Remember that impatience and unbelief usually go together. Madalas, mga kapatid, yung impatience at unbelief usually go together. Kaya nga pinarusahan ni Lord si Saul. Nung mainip siya, inunahan niya, ginawa niya na yung trabaho ni Samuel. Tapos ngayon siya, pati kingdom na wala sa kanya at nagnapasa na kay David. Ganun din, mga kapatid, yung patience sa faith. They go together. So God's goal for our lives is maturity. Gusto ni Lord, nagmamature tayo. Hindi tayo katulad ng mga immature na tao. Na kapag dumadaan, may pagsubok, ayawan na. Pag may ganito, ayawan na. Hindi ka natuto doon sa mga nangyayari sa'yo. Alam mo, kapatid, it would be a tragedy if our children remained little babies. Di ba malaking trahedya yon? Yung anak mo na natiling bata, 50 years old na gusto pa rin magtsupon, unless may special na case yung bata, maintindihan mo yon. Pero normal naman siya.
Tapos ganun siya, biruin mo, 18 years old na, gusto nagda-diaper pa rin. Ano ba naman yon? It would be a tragedy if our children remained little babies. We enjoy watching them mature. Di ba nag-i-enjoy ka na nakikita mo yung anak mo, wow, marunong na siyang kumain sa sarili niya, marunong na mag-CR ng sarili niya, nagagawa niya na ito, nakakatulong na sa bahay. Di ba ang saya, kapatid, kapag nakikita mo na yung anak mo ay hindi nananatiling immature? Masaya, ganun si Lord. Masaya siya na nakikita na nagmamature ka. Kaya lang ang tanong, inaalaw mo ba yung perseverance na ito, itong mga painful moments na ito, mga kapatid, na i-work out yung maturity mo, na mag-work out, kapatid, sa kaloob-looban mo, yung karakter mo, inaalaw mo ba? Again, sinabi sa ERV verse 4, if you let that patience work in you, the end result will be good. The end result, kapag inalaw mo pala yan, ang end result niyan, good. So God will build your character. Makinig ka maigi dito, kapatid. God will build your character before He will promote you. I-build niya muna yung character mo. Kaya nga minsan, bakit kaya? Parang ang tagal ng answered prayer ko. Gusto kasi muna ni Lord, para perfect siya, i-build muna yung character natin, saka Kanya ipopromote. Kapag matindi na ang pagtsatsaga mo, nagmamatured ka na. Pag nagmamatured ka na, ibig sabihin, ready ka na for promotion. Remember that God spent 25 years working in Abraham before He could give him His promised land. 25 years. God worked 13 years in Joseph's life before putting him into the throne in Egypt. Talagang yung 13 years na yon, napakaraming pagsubok na pinagdaanan. Tapos mamaya dyan, ay pambira, nasa trono na siya ng Egypt. God spent 80 years preparing Moses for 40 years of service. Biruin mo. Ito mga kapatid, laging mas madami yung preparation. Kaya nga kapatid, mahalin mo yung proseso. Dito, laging mas madami yan. Yung tagumpay, tip of the iceberg na lang yan. Compared do sa preparation na pinagdaanan nila. Biruin mo sa boxing, ilang minuto lang naman yan. Pero ilang buwan sila nagtatatakbo. Nagtitraining. Nakuha natin yon. Ilang minuto ka lang naman magbabasketball. Pero ilang buwan sila nagtitraining. Ganon kasi, kapatid, nagwo-work ang tagumpay dito sa mundo. God spent 80 years kay Moses, tapos 40 years yung service. Our Lord Jesus Christ took 3 years mentoring His disciples para ma-build lang yung karakter nila. Kaya nga sinabi sa text natin, if you let that patience work in you, the end result will be good. You will be mature and complete. You will be all that, you will be all that God wants you to be. Ang gusto ni Lord, lumalago ka. Ang gusto ni Lord, hindi lang makahawa ka ng pagpapala. Ang gusto ni Lord, hindi lang mahawakan mo yan, mamanage mo yan, mapalago mo yan, at maging pagpapala ka sa iba. So allow patience to finish His work. May tinatrabaho si Lord sa iyo ngayon. Iaalaw mo ba yan? Papayagan mo ba siya? Magpapasensya ka pa ba? Di ba minsan gusto mo yung mga tao, pinagtsatsagaan ka, di naman kasi nila ako naiintindihan eh. Ang tanong ngayon, iniintindi mo ba rin yung mga tao sa paligid mo? Gusto mo ikaw intindihin, pero ikaw hindi ka nag-iintindi sa kanila. Nakuha natin, ibig sabihin, gusto mo pinagtsatsagaan ka, tapos ikaw hindi ka nagtsatsaga. Pagtsatsagaan mo rin, ibig sabihin, tsaga ka pa. Again, how to turn trials into triumph, there must be something to allow. Let patience work in you. Sinabi dito, allow perseverance to work out your maturity. Malalaman mo kapatid, na inalaw mo ito, after ng pagsubok, may maturity ka na nakuha. Last but not the least, ito pinakamatindi ngayon dito. 5 hanggang 8. If any of you lacks wisdom, bakit biglang pinasok to? Kasi nga, crucial tong susunod.
If any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all that they do. Number 3, how to turn your trials into triumph. There must be something to ask. Una, there must be something to account. Lista mo siya. Tignan mo maigi. May purpose si Lord. At may gustong ma-produce si Lord out of this. Pangalawa, there must be something to allow. Iba kasi yung hinayaan mo lang, pero iba yung binigyan mo ng karapatan. Hinayaan mo, pero malinaw sa'yo na may gusto siyang ma-produce sa iyo. And there must be something to ask. Now, during difficult trials, James taught us what to ask and how to ask. Kapag may mabibigat na pagsubok sa buhay, tinuro sa atin ng Book of James, itong wisdom, itong Book of Proverbs ng New Testament, sabi nila, what to ask and how to ask. Now, first, what to ask? Verse 5. Ano ba dapat? Kapag may mabibigat na pagsubok, ano dapat ang prayer mo? Okay? Ano dapat ang prayer mo? Pera? Jowa? Ano bang prayer mo? 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God. Sinabi dito. So the people to whom James wrote, tandaan natin, mapapansin natin, had problems with their praying. Nung sumusulat si James dito, yung mga sinulatan niya, may problema pagdating sa pag-ask kay Lord. May problema pagdating sa prayer. Kaya nga mababasa natin yun sa chapter 4, saka chapter 5. May problema sila sa pagpipray. So when we are going through God-ordained difficulties, what should we pray about? And James gives the answer. Ano yon? Ask God for wisdom. Hindi agad pera. Di ba sinabi ko nga, ang dami milyones oh. Kaya kahit ang isang tao may problema, hindi laging solusyon ang pera. Hindi yun. Kasi pag binigyan mo yan, mamaya wala na naman. O hihingi ulit sa'yo. Mamaya wala na naman. Hihingi ulit sa'yo. Sana in-enroll mo na dun sa training. Kasi habang buhay, mamaya mag-aaway na kayong dalawa. Mali ka rin, hindi mo tinignan eh. Kung ano na dapat eh. Ako mo kapatid, maiinis ka na ngayon. Pati siya maiinis na sa sarili niya. If any of you lacks wisdom, you should ask God. Sana may training, paano mag-handle ng pera. Sana, kaya yung iba no, suggestion lang naman, wise suggestion. Bago mo awardan ng bahay, yung mga tao sa Pilipinas, sana bago ibigay sa kanya, bigyan nyo ng training. Paano pinangangalagaan? Sana bago ibigay yung reward na pera, bago niya ma-receive yun, may clear lang na training, paano umawak ng pera, para hindi nasasayang. Napansin mo kapatid? If any of you lacks wisdom, you should ask God. Pag may problema ka, ang unang prayer mo, wisdom. And James has a great deal to say about wisdom. Alam niyo po ba mga kapatid, the Jewish people were lovers of wisdom. Sophia. Yung word na wisdom dito, Sophia. Ibig sabihin mga kapatid, ito yung mataas na uri ng wisdom. Remember mga kapatid, ang wisdom, ito yung applied knowledge. Kasi kahit may knowledge ka, hindi mo naman alam i-apply yan, wala rin. Wisdom is the right use of knowledge. All of us know people who are educated fools. Ulitin ko kapatid. All of us know people who are educated fools. They have brilliant academic records, but they cannot make the simplest decisions in life. Hindi ko sinabing masama yan, mga awards na yan. Pero sana, yung diploma mo, na i-turn mo yan sa isang practical na kapamaraanan, paano i-apply mo nga yan, yung mga tinapos mo. Pero kung puro diploma lang yan, umattend ka lang ng training, nag-aral ka lang, di ba ang daming ganyan, nakinig naman,
wala nangyari. Ang problema, nakinig lang siya. Hindi niya in-apply. Sa Bible, kapatid, ang pinagpapala, hindi yun nakikinig. Maniwala kayo mga kapatid. Walang blessing sa pakikinig. Ha? Di ba sinasabi ng Bible, makinig, hindi kapatid? Ang may blessing, yung nakinig, tapos in-apply niya, yung pinakinggan niya. Doers of the word. Hindi lang siya listener. Educated fools. Kaya nga importante itong wisdom na ito. What to ask kapag may matitinding pagsubok? Wisdom. Lord, bigyan mo po ako ng wisdom. Okay? Second mga kapatid, ito na. How to ask. Kasi hindi lahat ng humingi, binigyan nito. Kasi nga mga kapatid, meron 6 to 8. Paano ba kasi humingi? Hindi lang kung ano ang hihingiin mo, paano humingi? Ewan ko kung mapapakinggan nito. Minsan may mga humihingi sa akin, sinend ko nga sa group noong nakaraan. Kasi nga, kaya ako sinend yun, kasi gusto ko nang magbigay eh. Sabi ko nga, ito ba naman to? Kung kailan may mga inaayos ako sa finances ko, kung kinakailan i-discipline ko yung sarili ko, saka pa ang daming hingi ng hingi. So, ayaw ko naman agad na mag-refuse. Dinidiscern ko rin. Mamaya dyan, nirarat-rat na ako kung ano-ano ng mga ginagawa. Kaya lang mga kapatid, napansin ko, mali yung kapamaraanan niya. Lalong maiinis sa'yo yung mga tao kapag ganyan. So mamaya baka nire-reveal ng Panginoon, no. Nakuha natin kasi maraming mga tao, alam kung ano ang hihingiin, pero hindi alam kung paano. Denied ka tuloy. Nakuha mo kapatid, 6 hanggang 8. But let him ask in faith, with no doubting. Sinabi sa New King James Version. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. 7. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Napansin mo mga kapatid, maraming hindi tinatanggap ang mga taong unstable. Kaya isa sa pamantayan ko, mga kapatid, bawa nagtanong sa akin, kailan ba dapat ako pumasok dito sa relationship? Sabi ko, kapag stable na. Hindi ko sinabing perfect. Pag sinabing stable, hindi yung ikaw na yung pinakamayaman, yung iba naman mali. Hindi, pag may bayat lupa ako, kapag may asyenda na ako, mali yun. Pag sinabing stable, yung hindi ka lang lulubog, yung hindi ka lang malulunod, yung guguho. Ang problema dyan, sabon mo lang, di mo na mabili, magjojowa ka pa. Anong stability dun? Paano mo bubuhayin yung asawa mo? Paano mo bubuhayin yung anak mo? Eh di mamaya, away kayo, isa sa namang anak, ang mawawala ng nanay at tatay. Dahil nung unstable yung magulang, hindi maganda ang ginawa sa isa't isa. Instead na magtulungan, gumawa pa ng maraming kalokohan. Yun ang sinasabi natin. Kapag dumaan ba ang pagsubok, hindi ka pa bibitiw. Stable ka ba? Kaya mo ba na bumuhay ng pamilya? Kaya mo bang gawin ito? Nakuha natin kasi maraming hindi tinatanggap ang isang taong hindi stable. Sinabi niya ni Lord. So James not only explained what to ask for, but he also described how to ask. So we are to ask in faith. Because faith pleases God. We should ask in faith with no doubting. Sinabi dito sa verse 6, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Mamaya, gusto ng ganito. Mamaya, gusto ng ganito. Nung pinag-pray niya, hindi. Talagang siya kalooban ng Panginoon. Ito talaga ang gusto ko. Okay, nung kayo na, hindi yata talaga siya. Ano ba naman yan? Ang gulo mo, te. Ang gulo naman nun. Pag daw umasa yung taong yon na makaka-receive siya anything from the Lord, bakit? Double-minded siya. And unstable in all his ways. Pwede ba bago ka magsalita, alamin mo muna kung ano yung sinasabi mo? Ganon pagdating sa prayer, kapatid. There must be something to ask. Kapag dumadaan ka sa pagsubok, what to ask? Wisdom. Pero paano humingi ng wisdom kay Lord? Kasi yung, pambihira kapatid, yung wisdom na yan,
Nung tinanong si Solomon ni Lord, anong gusto mo? Anong gusto mo? Yung pangkaraniwang tao, Lord, bigyan mo ako nito. Itong bagay nito, malaking lupain, Lord. Ito, bigay mo lahat sa akin ng kayamanan. Hindi yun ang hiningi ni Solomon. Ang hiningi niya, wisdom, knowledge, understanding. Tapos mamaya dyan, di may kakayahan ka na mag-handle nun. At the same time, may kakayahan ka na mag-produce nun. May kakayahan ka na mag-attract ng mga bagay na yon. Kailangan, kapatid, nga lang, tama. Alam mo kung paano ka humingi. Manampalataya ka. Now, why do we need wisdom when we are going through trials? Bakit natin kailangan ito? Kapag dumadaan ka sa mabibigat na pagsubok, why? Bakit mo kailangan ng wisdom? Because wisdom helps us understand how to use these circumstances for our good and God's glory. Yung wisdom kasi, tutulungan ka. Paano ko magagamit itong pagsubok na ito para sa benefit ko at higit sa lahat, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Paano mo gagamitin ito? Di ba? Maraming mga naging millionaire, ang tawag sa kanila, self-made. Although naintindihan naman natin yung term na yon. Sabi ng iba, wala naman daw sa sarili nila, self-made. Naintindihan ko yun, pero ang ibig sabihin kasi ng term na yon ay hindi nila minana sa mga magulang nila yung matinding kayamanan na mayroon sila, karamihan nun. Bakit? Natutulis sila sa kahirapan eh. Dahil sinabi nila, hindi na namin uulitin to, itong mga bagay na ito. Ngayon, pumasok sila sa eskwelahan. Sa eskwelahan ng pagsubok. Treasure nila ngayon yung mga pagsubok na yun na nangyari sa kanilang buhay. Nakuha mo yun, kapatid? Kaya lang, ang tanong, tutuloy ka ba? Kaya napansin mo, kapatid, yung mga nagtagumpay, hindi naman sa nawalan sila ng pagsubok eh. Hindi naman problem-free yan eh. Kaya lang, mga kapatid, may perseverance sila. At alam nila, itutuloy ko to. That's faith! Kasi yung wisdom na yan, kapatid, na kailangan mo, yan ang magtuturo sa iyo kung paano mo gamitin ng tama itong pagsubok na ito at kung paano mo luluwalhatiin ng Panginoon sa mga pagsubok na nararanasan mo. There must be something to us. Starting today, maging wise ka. Maging wise ka, kapatid, sa paghingi kay Lord. Maging wise ka. Nung nakaraan, nag-preach ako sa isang conference. Yung sa two blind men, kila blind Bartimaeus, di ba? Tapos tinanong pa sila ng Panginoon, what do you want me to do for you? Kapag ikaw may kapansanan, usually, may may lalagyanan ng pera, di ba? Palimos. Ano ang unang ipagpipray dyan? Ano yung unang hihingiin dyan? Di ba pag palimos ang hihingiin nila, sasabihin doon, pera. Di ba? Kaya tinanong ni Lord, may tendency kasi na pera naman ang hingiin nila eh. Kaya lang ang problema, kapag pera ang hiningi mo, mamaya wala ka na yan. Habang buhay ka na nanghihingi na lang. Whereas, kapatid, kung ang hiningi nila, paningin, may kakayada sila na magtrabaho at gawing productive ang buhay nila. Nakuha mo? Kaya si Lord nagtatanong, ano ba natututuhan mo? Ano ba laman ng puso mo? Yung tao, kapatid, na marunong mag-pray at alam niya kung paano mag-pray, wisdom yung hihingiin niya. Kaya, makinig ka maigi dito, kapag may matinding pagsubok ka, huwag agad pera. Kinakailangan ko ng matanda na mabilis mawala para magkaroon ako ng pera. Ano ba yan? Prayer na yan. Ang tama, kapatid, hingi ka ng wisdom kay Lord. Pag nag-open yung church o kaya isang gawain o kaya may nag-open na training, pasok ka dun. Kasi kailangan mo yun. Ang problema, yung iba, hirap na, tamad pa. Pagdating sa training, yung kailangan mo yung wisdom na yan, kapatid. Know what to ask. And know how to ask. Kailangan mo yung wisdom na yan. Kailangan mo. Para magamit mo yung bawat pagsubok na nangyari sa iyong buhay. Nang tama at maluwalhati ang Panginoon. How to turn trials into triumph? Number 1, there must be something to account. Starting today, kapatid, mag-accounting ka na. Di ba sinabi ko, checklist, manifesto. Ano ba matututuhan ko dito sa conflict na ito? Ano ba lesson dito sa kakapusan na ito? Kapatid, huwag mo gayahin yung iba na pinalalagpas. Kasi may mapuproduce, there must be something to allow.
Hayaan mo mag-work yon. Tinuturuan ka ba ni Lord na lalong mas maging malapit sa Kanya? Kasi baka may tendency nakakalimot ka o kaya masyado kang bugnutin, umaayaw agad, aanhin mo pa lahat ng bagay na yan, mamaya aayaw ka rin lang naman. Di sayang ang lahat ng yan. Tapos hindi ka nagmamatured. Di ba? Ang daming mga tao no, nagkapera sila, lalong nasira yung pamilya nila, lalong nasira yung buhay nila, kasi hindi ka naman nagmature eh. Iba yung nagkaroon ka ng mga bagay-bagay, iba yung nagmature ka. Kapatid, heto the more na marami kang ipinagpipray, ang problema, nagpipray ka ng laman. Pero hindi ka nagpipray ng container. Nagpipray ka ng content, pero hindi ka nagpipray ng container. Paano mo kakargahin yung mga bagay na yan? Baka palubugin ka yan. Karakter, kapatid. Karakter. Hingi ka ng wisdom sa Panginoon. There must be something to ask. Hingi ka sa Panginoon. Kapatid, before I end this, basahin ko lang na mabilis itong text natin ngayon. At nawa kapatid, nguyain mong maigi. Consider it pure joy. Pure joy. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Kapatid, maghukay ka na maghukay ng kayamanan. Starting today. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without, tignan mo to, to all, tignan nyo to, without finding fault. Ang galing, no? Si Lord pala, pag humingi ka sa Kanya ng wisdom, hindi Kanya nahahanapan. Dami mong maling ginawa sa buhay, hindi mo deserving ang wisdom. Pansinin mo yung maigi, kapatid. Kasi may tendency, tatamaan ka ng guilty. Tingin mo, hindi ka na deserving. Magkaka-mind traps ka na ngayon. Dahil ganito yung nangyari sa akin, hindi ko deserving ito. Sino nagsabi sa'yo? If any of you lacks wisdom, hindi mo alam ang gagawin mo. You should ask God, who gives generously without finding fault. Sino sa inyo nagkamali na dito sa buhay? Ang dami mong sinablay. Lagi mong tatandaan tong verse na ito, kapatid. You should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Kasi nagkamali na nga yung anak ko. Tama, nagkamali siya. Pero humihingi siya sa akin ng tulong. Kaysa tumuloy-tuloy siya sa pagkakamali, bigyan ko siya ng wisdom. Masaya si Lord, kapatid, na makabangon ka. Who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt. Kapag ikaw, kapatid, ay lumalapit kay Lord, dapat mataas yung tingin mo sa Kanya. Believe and not doubt. Ngayon, kapatid, naniniwala ka ba na kaya kang iahon ni Lord? Doon nagkakatalo ngayon yan. Naniniwala ka ba na sa kabila ng kadumihan mo, ay kaya kang linisin itong Diyos na ito na nilalapitan mo? Naniniwala ka ba na sa lalim ng kinalubugan mo, kaya kang iahon ni Lord, kaya kang i-rescue ni Lord? Ang tanong ngayon, naniniwala ka ba? Kasi kapag double-minded ka daw, huwag mong i-expect na makaka-receive ka kay Lord. Bakit? Yung tingin mo sa Kanya, hindi tama. Kaya lang ang tanong, naniniwala ka ba na kaya kang iligtas ni Lord? Diyan sa pinagdadaanan mo ngayon. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. The bottom line is, naniniwala ka ba na gusto ni Lord makabangon ka? Mas uunahin ni Lord tingnan yung paniniwala mo kaysa sa mga isnablay mo kahapon. Kasi gusto mo makabangon eh. Kasi gusto mo makaahon. Naniniwala ka ba na kaya kang linisin ni Lord? Naniniwala ka ba na kaya kanyang pagpalain?
Naniniwala ka ba na kaya kanyang iligtas? Diyan sa kinasadlakan mo, kapatid. Ang tanong, naniniwala ka ba? Kung ikaw ngayong oras na ito, kapatid, nag-penetrate sa iyo itong word na pinag-usapan natin ngayon, naniniwala ka ba? Kung naniniwala ka, especially if this is your first time na gagawin ito, na lumapit kay Lord, na buong buo, yung paniniwala mo na kaya ni Lord. Kapatid, huwag mong sayangin tong oras na ito. Kung buong buo yung paniniwala mo, expect mo, kapatid, magpapadala si Lord ng matinding wisdom na magre-result ng transformation sa iyong buhay. If you believe that God can save you, that God can rescue you, that God can restore you, I want you to pray this prayer with me right now, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan ng buong puso at hindi ka nagda-doubt na kaya kang linisin, na kaya kang patawarin, na kaya kang iligtas ng Panginoon, mangyayari ang pinaniniwalaan mo na kayang gawin ni Lord sa iyo. Palain ka ng Panginoon, kapatid. And for all of you right now, nalilito ka, meron dito, I believe, na may specific na prayer request ka na hinihingi kay Lord. Meron dito dumadaan sa matinding pagsubok ng kanyang buhay, na kung saan, kapatid, pwedeng magpalubog sa'yo ng tuluyan o pwedeng maging testimony mo na napakaganda bukas. Ang key dito, kapatid, hingi ka ng wisdom kay Lord. Tutulungan ka ni Lord, kapatid. If you are this person right now, start asking God. Kung ano lang yung pinaniniwalaan mo, kapatid, na kaya ni Lord. Yung hindi mo pinaniniwalaan, wag ka na muna mag-pray nun. Pero yung naniniwala ka according sa kanyang salita na kayang gawin ng Panginoon, do it right now. Pray. Kung naniniwala ka, Lord, bigyan mo po ako ng tool, ng wisdom, paano ko i-handle itong situation na ito. Lord, paano ko po papakinabangan itong pagsubok na nangyayari sa aming relationship, sa aking finances, sa aking business. Ask right now. Ask ng buong-buo ang paniniwala mo. Father, in the name of Jesus, I pray for wisdom na mag-flow ngayong oras na ito, Panginoon. Wisdom na magre-result, Panginoon, sa breakthrough ng kanyang buhay. Wisdom na magre-resulta ng transformation sa kanyang finances. Wisdom na magre-result, Panginoon, ng transformation sa kanyang pangangatawan in the name of Jesus. Wisdom na magdudulot, Panginoon, ng matinding transformation sa kanyang business, sa kanyang career. In the name of Jesus, Lord, paulanin mo, Panginoon, ng matinding wisdom na nagmumula sa iyo ang bawat isa. At makikita na lang ng bawat isa, Panginoon, yung resultang ito. Panginoon, naniniwala kami sa iyo. More than anyone, Lord, sa iyo po kami naniniwala. Ngayong oras na ito, kapatid, nagpapaulan ang Panginoon ng wisdom ngayong oras na ito. Saluhin mo, kapatid, yung wisdom na yan. I-receive mo, kapatid, yung vision na binibigay ng Panginoon. I-receive mo, kapatid, ngayong oras na ito, yung solution na binibigay ni Lord. Come on, just ask God right now. At habang nag-a-ask ka sa Panginoon, kapatid, tanggapin mo naman yung answer ng Panginoon dyan sa iyo. Ngayong oras na ito, kapatid, simulan mo nang mag-ask kay Lord. Simulan mo nang mag-ask sa ating Panginoon ngayong oras na ito. Just ask Him right now. Just ask Him right now. Ask! Seek and knock! Ask God. Ask God right now. Ask God. Kung hindi ka rin lang naniniwala na kaya kang pagalingin ng Panginoon, wag mo nang gawin.
Pero kung naniniwala ka, kapatid, that God can do miracle, just ask. Kumikilos ang Panginoon ngayon at nagbibigay siya ng miracle ngayong oras na ito. Kung hindi ka naniniwala na hindi ka kayang ibangon ng Panginoon, wag mo nang gawin muna. Yung pinaniniwalaan mo lang, na according sa kanyang salita na kayang gawin ng Panginoon, yung panalangin mo, yun ang i-declare mo ngayong oras na ito. Ask God right now. Ask God right now. Ngayong oras na ito, kapatid. May binibigyan si Lord ng vision. May binibigay ang Panginoon na pangungusap ng mga lessons sa'yo. Ngayong oras na ito, don't waste this opportunity. Hindi na hahanapin ni Lord yung mga isinaplay mo pa. Gusto ni Lord makabawi ka. Gusto ni Lord makabangon ka. Gusto ni Lord makabalik ka. Ganyan kakamahal ng ating Panginoon. Kung naniniwala ka na anak ka ng Diyos, kung naniniwala ka, kapatid, na may relasyon ka sa Kanya, di ka mababayaan ng tatay mo sa langit. Come on for the last time. Lord, we believe in you. Tingin mo, Panginoon, ang pagsamo at paglapit sa iyo ng iyong mga anak. Ngayong oras na ito, Panginoon, kami po'y naniniwala sa iyo. At kami po'y naniniwala, Panginoon, na kaming mga anak mo, Panginoon, ay hindi mo iiwan at pababayaan. Pero hindi mo rin kami, Panginoon, hahayaan na hindi natututo at hindi lumalago. Lord, starting today, itaas mo, Lord, yung spiritual discernment namin, Lord. Bigyan mo po kami ng sapat na wisdom na mapakinabangan namin, Panginoon, lahat ng mga pangyayaring ito sa aming buhay. I'm so excited, Lord, na simula ngayong araw na ito, kumikilos ka na sa buhay, sa kabuhayan, sa kalusugan, at higit sa lahat sa pananampalataya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil ngayong araw na ito, nag-send ka ng wisdom, Lord, sa bawat isa. Salamat, dahil ngayong araw na ito, meron kang pinalakas, pinagaling, at pinagpala na mga anak mo na tunay ngang nananampalataya sa iyo. Salamat nga po muli, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin ng panalangin ito lahat ng ating napakinggan. Huwag mong hayaan na nakawin ng kalaban, ng kaaway. Trabaho lagi ng kaaway, kapatid. The thief comes only to steal and kill and destroy. Huwag mong ipapanakaw ang lahat ng yan. Huwag mong hahayaan na hanggang ngayon lang yan. Hintayin mo, kapatid, yung resulta na gagawin ng Panginoon sa lahat na napakinggan mo. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time we declare it, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. See you next week. God bless you all. You've turned my sadness